Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces mula July 21 to 27, 2024? Weekly reading ito. Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate sa inyo itong gagawin kong reading o tumama, baka tumama dun sa iba na kakilala nyo o mahal nyo sa buhay. Ngayon, kung sakaling may lumabas na gender, tapos tingin nyo hindi fit sa sitwasyon nyo, di huwag nyo napansinin, di ba? For as long as fit naman yung reading sa sitwasyon nyo. Okay? Pwede rin namang gawin nyo na lang feminine o masculine energy. Or sabihin natin yung masculine. Gawin nyo na lang extrovert at yung feminine ay yung introvert. Okay? So, magsimula na tayo. Ay, yes, God. Sana maganda yung huli. Pero maganda yung huli. Ewan ko kung magagandahan yung iba sa inyo. Pero para sa akin maganda. Ganito yung huli kaysa ganito. So nakita nyo naman, di ba? Hindi naman necessarily pag lumabas yung Three of Cups, third party agad. Di ba? Siyempre, lalabas pa rin yung ibang pwedeng clue. O didepende yung meaning sa mga nakapalibot na cards. Pero dahil na meron tayo nito, di probably cheating na talaga to. At ito, landian pa lang. Pag nakita ko to, Five of Swords, para siyang mild deception. Kasi yung Seven of Swords, yun na yung severe. Severe na yun. Yung panluloko. Ito, parang nagiging sneaky lang. O, sabihin natin, kung ibabase natin sa relasyon, landian ba? May lumalandi. May isa sa connection na lumalandi. Iniisip ko nga, kung ganun din ang sitwasyon, na yun nga, may lumalandi, di ba? Ito, probably kakilala ng iba sa inyo, yung nilalandi dito. Isa sa kaibigan nyo, kakilala in general. Yung possible nilalandi. Okay? So, case-to-case basis actually. Kasi pwedeng ganito. Halimbawa lang, kayo mismo, yung lumalandi dun sa kakilala. O kamag-anak, kaibigan ng jowa nyo. OMG. Kung hindi applicable sa inyo, sabihin nyo, hindi naman ako ganun eh. Baka yung jowa nyo ang lumalandi sa kakilala nyo, kaibigan, kakilala in general. Pero sana, nandun pa rin yung hope natin na hindi para sa inyo yung reading, di ba? Pwede rin kasi kung di man literally tumama sa inyo to, baka nga dun sa kakilala nyo, tong reading. So, malalaman nyo naman yan sa loob ng isang linggo. Kung kanino tatama. Mababalitaan nyo na lang na yun nga, may ganong pangyayari, na may landian, ganon. Pero sana nga, wag na lang sa inyo tumama, di ba?
Pero ayoko naman ng ano, malilipat sa iba. Kasi pangit pa rin, di ba? Siguro mas magandang ano, sana. Wag na lang magkatotoo, di ba? Eto, para mas clear, di ba? Para hindi naman kabahan yung iba sa inyo. Kasi alam ko yung ganyang feeling. Para hindi kabahan. Eto, mag-ingat kung ganito yung partner o person nila mismo. Sabihin natin may MU pa lang, mutual understanding, o naandun sila sa situationship. So, ganito. Ito yung possible partner o person ng iba sa inyo. Natatamaan ng reading na to. Okay? So, Pisces pala tayo, di ba? Pisces reading. Sagittarius ang partner o Aquarius. Ngayon, kung kakilala, sabihin natin dun tumama sa kakilala, sino naman kaya yung tatamaan ng reading na to? Sinong kakilala? Virgo. Sagittarius ulit to. Uulit. Malaki tendency na Sagittarius yung tatamaan nito. Partner o kakilala, Sagittarius. Anyway, punta tayo dito. Oh, ano naman to? Reason daw. Activity. Ano yung prison? Kasi yung prison, kita nyo naman, hawla yan. Parang nalilimitahan yung galaw. Yung wala kang freedom, parang ganun. Parang kang powerless. Feeling trapped. Ngayon, to, may activity tayo. So, tong activity, kasi sa ibang deck, ang meaning nito ay occupation. Yung iba naman nakalagay work or occupation. Ito naman activity. So, case-to-case basis. So, sa madaling salita, baka ganito. Sabihin natin, lagi nag-OT. Yung iba sa inyo, halos lahat na lang ng panahon, oras, nandun sa company. Diba? Parang naging prison na yung company. Pwedeng ganon. Kung occupation kasi nga, work occupation to. Pero kung di natin isasama yun, sabihin natin activity lang, di in general na yan, bahay. Parang di na sila makalabas ng bahay. Siguro, dahil may iniiwasan o ayaw lang nila. Ayaw lang nila lumabas. Gusto lang nila mapag-isa. Pero malaki ang chance ng pagiging workaholic. Ang iba sa inyo, whether ginusto nila yon o hindi, pero malaki chance nga na ganoon. Ngayon, kung wala ka namang work, parang i-google mo na lang lahat ng panahon mo, kakaisip kung paano ka magkakapera. Ganyan, na para bang nakatingin ka na lang buong araw sa computer, o panood ng mga kung ano na kung paano magkakaroon ng pera, sabi natin sa social media, di ba pwedeng ganun, manonood ka lang para magkaroon ka ng idea kung anong pwede mong gayahin. Di ba? Na pwedeng pagkakitaan. So, ganyan. Parang laging mag-iisip yung iba sa inyo sa linggong ito. July 21 to 27. Kakaisip kung paano magkakapera kung wala kang work.
o kakahanap ng work sa internet o sa social media. Ano pa ba? Naisip dito. Actually, ibang case din. Procrastination to. Ang tinatamad mag-work. Ganun. O tinatamad maghanap ng work. So, again, case-to-case basis. So, pwede rin nasa bahay lang siya, nandun sa kwarto, nag-iisip. Kasi may case din ganun. Na parang naapektuhan yung mental health, kakaisip. O siguro nahihiya dahil wala ngang work. Ano may isip ah. Pero grabe naman kung imprisonment dahil sa work, di ba? Nakakaloka naman yan. Anyways, eto, last na to. Basahin ko na lang. Madali naman to intindihin dahil basic English lang to. Sabi dito, past lives. We reunite with our loved ones over and over again through many different lives. Ito ang huli. Cupid. Love is in the air when Cupid's around. Oh, wow, past lives Cupid. Eh di, para to sa mga single. Pero grabe naman kung in a relationship. Tapos dadating pa to kung kailang in a relationship mo. Kaloka rin. Diba? Pero ganun talaga eh. Nangyayari rin sa totoong buhay yan. Kung kailan in a relationship, saka may darating. Di ba may kantangang ganun? Ano bang kanta yun? Yung darating kung kailan hindi pwede. Kung kailan may iba na. Kalimutan ko yung kanta. Ano ba yun? Pero again, nangyayari nga yan sa totoong buhay. Na para bang hindi na pwede. Although yun yung right one. Dumating na yung right one. Kaya lang kasal na. Di ba? So, paano na yun? Nakatali na sa iba. Pero, ilagay na lang natin tong reading sa single, okay? Kasi grabe naman. Sasama pa natin yung in a relationship. So, wag na sana tumama to sa in a relationship at doon na lang literally sa single. Kasi nga, mukhang past life connection to, oh. Twin flames. So, soulmate connection. So, sa madaling salita, may iba sa inyo na may mamimit. Okay? Ito, tingin ko, di pa ito nadating. Mamimit pa lang ng iba sa inyo. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.